Iniulat na balak umanong i-transfer ng Japan Air Self-Defense Force ang isang squadron ng mga F-15Js nito sa Philippine Air Force dahil plano umano ng gobyerno ng Japan na palitan ang kanilang mga F-15s ng mga bagong F-35 fighter aircraft mula sa Estados Unidos. Sinabi ng Defense Minister ng Japan na kabilang umano ito sa ilang mga inisyatiba ng Japan na nagsusulong na tulungan ang gobyerno ng Pilipinas na mapalakas ang kakayahan ng sandatahang lakas ng bansa. Ang Japan Air Self-Defense Force ay mayroong 200 aktibong F-15 na fighter aircraft at sinabi ng mga analista na balak ibigay ang mga ito ng Japan sa mga bansang nahaharap ngayon sa mga ginagawang panggigipit ng China tulad ng Indonesia, Pilipinas at Vietnam. Sinabi ng Japanese Air Force na ireretiro nila ang kalahati ng kanilang mga F-15s na kung saan ay hindi na umano ginagamit ng kanilang serbisyo at papalitan ang mga ito ng mga American 5th generation na F-35 Lightning II na gawa ng Lockheed Martin. Ito ay matapos iniulat na naghahanda ngayon ang Japan na isang panibagong military aid para sa Pilipinas upang tulungan itong masecure ang karagatan nito at maprotektahan ang kanlurang bahagi ng Taiwan. Sa pag-atras nito sa pagiging pasipismo, nag-aalala ang Tokyo ng Pilipinas ay isang mahinang link sa tinatawag nitong island chain na nagsisimula sa kapuluan ng Japan hanggang sa Indonesia na kung saan dadaan ang mga barko papunta o mula sa Pasipiko. Ang pangunahing ikinababahala ng Japanese military ay isang pag-atake ng China sa isla ng Taiwan na maring magdulot ng isang malaking hidwaan na kung saan nagbabala si Prime Minister ng Japan ng Ukraine ngayon ay maring maging silangang Asya bukas. Tatlong opisyal ng Japanese government na may kinalaman sa National Security Strategy Planning ng bansa ang nagsabi sa media na pinapayuhan ngayon ng Washington ang Japan kung ano ang dapat nilang isupply sa Pilipinas dahil sa pagkakaroon nito ng isang malapit na ugnayan sa Philippine military. Ang National Security Advisor ay nakipagpulong sa kanyang mga counterparts mula sa Japan at Pilipinas upang talakayin ang security cooperation ng tatlong bansa. Tinalakay ng tatlo ang maraming security challenges ngayon sa rehiyon, kabilang ang tungkol sa South China Sea at East China Sea, pati na rin ang North Korea. Binigyang diin rin nila ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kapayapaan at estabilidad sa buong Taiwan Strait. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ng isang Chinese general na hindi dapat pumalag ang armed forces sa People's Liberation Army dahil sigurado umanong abo na lang ang matitira kung magkakamali ang P. Nagbabala si General Jiang Xingmen ng Discipline Inspection Commission ng People's Liberation Army na kaya umanong wasakin ng kanilang militar ang buong Pilipinas kung papalag ang military sa PLA. Sinabi niya na hindi umano kailangang gumamit pa ng mga nuclear weapons ang Chinese military para maagaw ang Pilipinas dahil kaya nilang wasakin ang mga syudad sa bansa gamit lamang ang mga conventional weapons. Hindi rin umano naniniwala si Jiang na may kakayahan ang armed forces na protektahan ang buong Pilipinas dahil sa pagkakaroon ng mahabang coastline nito at hindi rin umano kayang tapatan ang mga armas ng PLA. Iniulat ito matapos sinabi ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Medel Aguilar na sa ngayon 36% ng modernization program ang kanilang natapos sa 150 proyekto na balak nilang kumpletuhin upang ma-modernize ang sandatahang lakas at magkaroon
ng disenteng kakayahan na ipagtanggol ang bansa. Binigyang diin naman ni Aguilar sa isang virtual na interview ng karagdagang progreso sa pagpapatupad ng modernization program ay nakasalalay pa rin sa budget na ilalaan ng Kongreso. Sa pagkakaroon ng timeline na 15 taon para isagawa ang modernization, sinabi ni Aguilar na sa ngayon ay nasa third horizon na ang sandatahang lakas at sa 150 na proyekto, 54 na ang kanilang natapos. Sinabi ni Colonel Aguilar na sa panig ng Armed Forces of the Philippines, handa na umano sila sa kanilang listahan o sa plano kung ano ang gusto nilang kunin para mapalakas at ma-develop ang kanilang mga kakayahan. Anya, nakabili na sila ng ilang mga air assets tulad ng mga heavy lift helicopter, combat capability helicopter, tactical radio, amphibious assault vehicle at ilang mga kagamitan na nagbibigay ng malaking suporta sa kanilang mga civil engineering activities. Sinabi niya na tayo ay nasa isang maritime na bansa at sa makatwid, ang unang line of defense ay ang ating hukbong dagat na sinundan naman ng Air Force. Nauunawaan din nila na mas malaki ang alokasyon na ibibigay para sa Philippine Navy at Air Force dahil kailangan nating ipagtanggol ang bansa mula sa mga eksternal na banta.